Isang magandang umaga mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ito na yung ating kukunin na black pigs. Yan yung kanyang nanay. Ayun. Isa lang brada, baka dalawa yung mapasok. Medyo malipat. Tayo kagante. Oh, bilis ah. Ipapakain tayo sa ating kaibigan. Yan yung kusi mga kaparmers, ang tawagin. Dalawa. Oh. Ganda oh. Matagal na ito dito. Dahil mayroon tayong hinog na saging, binigyan natin. Okay. Mamaya, ubos yan. Dito lahat yung kanyang pagkain. Sa araw na ito, magtatanim din tayo ng papaya, paikot sa ating lupa. Ayan na yung ating black pigs. Dala na ni Brad. Ito yung hindi nyo nakita kagabi. Dahil mag-aalas 7 na nang kami ay natapos, mga farmers. Ayan o. Yan yung poste. Check nga natin kung tumigas. Tigas mga kaparmers. Ayos. Ang ginamit ko dito sa pinakataas, upak ng saging, yung katawan ng saging. Pinikutan ko lang. Kung anong libre na magagamit, yung ang ating gagamitin. 3 piraso yan mga kaparmers. Doon sa mayroong daanan sa unahan, mayroon din. At sa loob ng ating lupa. Ito yung isang poste. Kagabi, tumba ko dito oh. Bumagsak yung balde sa aking shoulder, ang sakit. Pangalawa yan, kasunod na doon sa loob ng ating lupa. Ito yung pangatlo mga kaparmers. So sunod na araw, mag-clearing tayo. Tatanggalin natin yung mga sanga ng kahoy at dahon ng mga saging para pag daan ng wire, malinis. Ngayon naman magpapakawala tayo sa ating black pigs. Bago natin ilagay yung ating bake dito, linisin muna natin para malinis naman ng konti. Yung kanilang kulungan, nakita nyo naman kanina sa pagkuha natin ng biik, mas maliit pa dito pero ang laman is nasa 7 ata o 6, hindi ko matandaan. Ngayon wala na siyang kaagaw sa pagkain. Meron kaparmers nag-comment, sabi niya bakit walang pintuan pagpasok. Walang problema yan kaparmers. Ang importante, meron nakapaikot, mayroong bubong. At mapalaki natin ng maayos at maging inahin yung ating alaga. At siyempre maparami natin. Kung hindi siya manganganak mga kaparmers, mabilis lang yan para paramihin. Gagawin natin na minudo. Maliliit na hiwa, mas marami. Bira lang mga kaparmers yan. Itong maliliit na butas na yan, yan ho yung lagusan ng ating tubig. Yung part na ito medyo mababa para dito ang bagsak ng tubig sa likuran. Kaso may kunting problema. Dito medyo gumaganyan. Medyo mababa ng konti. Pero ayos na yun. Ang ating process dito sa ating waste management, yung dumi ng baboy, lalagay tayo ng pangtanggal, dustpan, lalagay sa puno ng saging, puno ng nyog, puno ng madre de agua, tapos yung tubig, doon sa likuran, magbubutas tayo doon sa likuran. Yung madre de agua na ito,
Napakaswerte ito mga ka-farmers. Mas lalong tataba yan. Yung pagdami ng ating Madre de Agua, hindi na mapigilan. Lalo na't patuloy yung ating pagtatanim. Ito mga ka-farmers, oh, isang pundok ng Madre de Agua. Dami, oh. Nililinisan ko para mas lalo silang lumaki. Hindi muna natin kukunin to. Doon lang tayo kukuha sa mga matataas. Ganda, no? Oh? Ganda ng tubo. Dito na yung ating black pigs mga farmers. Oops. Wow. Ang taba mga ka-farmers. Hop, wala na no. Sa halagang 3,500 mga ka-farmers. Meron na tayong gagawing inahin. Pag lusog mga ka-farmers, oh. Kawala natin. Wow! Yan ang bagong bahay mo. Diyan ka at magparami. Ang ganda mga ka-farmers, oh. Bilugan. Yan yung ating bagong alaga ngayon na nadagdag. Parami ng parami na yung ating mga alaga na nandito sa ating munting farm. Grabe mga farmers. Hindi natin inaasahan na nandito na tayo sa ating tinatahak. Sa una nandun pa ako sa abroad. Pag wala ho akong trabaho, para akong nababaliw. Ano yung gagawin ko sa aking farm? Paano ko paparamihin yung aking alaga? Paano ko sila papakainin ng hindi malaki ang gastos? Ngayon na nandito na tayo, nararamdaman ko yung pagod, pero na-enjoy ko yung aking buhay. Ito yung ginusto ko, farming business. Ito yung aking naging for good business. Mahabang panahon na pinagplanuhan ko. Kaya nandito na, wala nang atrasan mga ka-farmers. Bigyan natin ng Madre de Agua mga ka-farmers. Iwan muna natin mga ka-farmers, maghanda tayo ng kanyang pagkain. Bibigyan natin ng itulyukan yung ating mga alaga para palaging busog mga farmers. Tapos yung ating organic na pagkain na binibigay. Kung balak mong mag-farming business mga farmers, dapat hindi ka masilan, hindi ka maarte, madiskarte at masipag ka. Yan po yung kailangan. At siyempre kailangan ng puhunan. Kaya kung plano nyo umuwi sa Pilipinas, magsimula sa farming business, kailangan mayroon tayong backup. Tulad ng aking sinabi, yung naging plano ko, nagsimula tayo sa isang sari-sari store para mayroong kunting pera na iniikot at araw-araw mayroon tayong pambili ng asin. Yung ginya fowl natin mga ka-farmers, nung mga nakaaral na araw dahil bago pa, mailap
Pero ngayon mga ka-farmers, kita nyo naman, lumalapit na sa atin. Pag sinubuyan natin doon, lilipat doon, babalik na naman din dito. Ang sarap lang sa pakiramdam na bago pa lang tayo nagsimula, mayroon na tayong alaga. At kahit hindi natin natatapos yung ating triangle house, importante, mayroon tayong mga tanim at may alaga. Para pag natapos na yung ating triangle house, balance mga ka-farmers, makakapag-harvest na tayo ng ating mga gulay na tanim. At kasabay nito, dadami yung ating mga alaga at mangingitlog na yung ating heritage chicken. Kahit sobrang busy, kailangan tiisin. Doon sa malawak na yon, yun ang ating gagawin na range area ng ating mga heritage chicken. Gagawa tayo ng bahay exclusive lang sa mga heritage chicken. Hindi pa siya sanay sa madali agwa mga ka-farmers. Para masanay sa organic, bibigyan natin siya palagi. At syempre, ito yung kanyang special na pagkain. Medyo mailap pa mga ka-farmers. Tignan mo. Ayan. Kumain ka. Hiya pa oh. Mamaya yung kakain pag umalis tayo. Natatakot siya oh. Hindi sanay mag-isa. Kasi doon sa kulungan, marami sila. Mas lalong tatabayan dito dahil isa lang. Sa next month mga ka-farmers, pag nanganak na yung ating alaga, meron na siyang kasama. Sana marami yung anak mo. At ito naman mga ka-farmers, ito yung kanyang laruan. Bigyan natin ng laruan mga ka-farmers. Ang purpose ko yan, para hindi siya ma-bored. Para hindi niya kagatin yung kawayan, ito yung kanyang pagkakaabalahan. Ayan. Mas mainam pag mayroong kanya mga ka-farmers, kasi paglalaroan niya yan. Kabayaan natin dahil mailap pa mga ka-farmers. Sarap sa pakiramdam. Sa bawat mayroong alaga na nadadagdag dito sa ating farm, masaya, masarap sa pakiramdam. Sige na, kape tayo. Kape mga ka-farmers, snack. Katatapos lang namin magpakain ng ating mga alaga. Ngayon naman, lalagyan namin ng electric fence yung aming gulay. Hindi pala, bamboo fence pala mga ka-farmers. Lalagyan natin ng harang yung ating mga gulay para safety kahit wala tayo dito. Dahil baka gumuho yung aking mga pangarap pag nakapasok dito yung kalabaw at kambing. Kasama na yung baka mga ka-farmers. Cheers Brad. Mainit? Oo. Sarap magkape sa tag-ulan mga ka-farmers. Grabe mga ka-farmers, ramdam namin dito yung bagyo. Malakas na yung hangin mga ka-farmers. Maglalagay sana kami ng fence. Nandun yung aking brother. Lakas ng hangin mga ka-farmers oh. Dito si Brad. Ito yung lalagyan namin ng fence dahil sumibol na yung aming mga kalbasa. Yung ampalaya din nagpakita na, at saka yung pipino. Tuloy yung aming trabaho dito sa farm mga ka-farmers. Umulan, umaraw, kahit bumagyo, sipag at syaga lang. Ayan yung ating pipino mga ka-farmers, pati yung ating upo nagpakita na. Paikot yan mga ka-farmers. Doon sa malaking space na yon, doon sa pinakagilid, yun yung future
kulungan ng ating mga heritage chicken hanggang doon sa paliko. Doon naman sa pinakagilid yung piggery, range area ng mga native na baboy. Baka dito yung kambing mga ka-farmers, doon sa pinakagilid paikot. At dito naman yung malaking space, yan yung malaking space na yan, ilalandscape natin. Hindi tayo maglalagay dyan ng mga alaga, kasi kung maglalagay tayo ng alaga dito sa malapit, maputik, madumi, at magiging mabaho. Para pag nananatili tayo dito sa ating triangle house, mayroon tayong bisita, malinis at freskong hangin ang kanilang malalanghap, para bang nandoon tayo sa isang private resort. Medyo humupa yung hangin mga kaparons. Tuloy yung aming trabaho. Natapos na namin maglagay ng poste, straight doon paikot mga kaparmers, kwadrado, mayroon ng poste. Mamayang hapon papatuloy natin, lalagyan na ito ng brace dito, 1, 2, 3, 4, paikot po yan, para hindi na tayo makangamba na mayroong kakain sa ating mga gulay mga kaparmers. Lakas ng hangin sa Bicol mga kaparmers, ingat po kayo dyan, malakas ang bagyo dyan. Dito sa Leyte, kumbaga ano na lang ito, buntot. Iwan ko kung buntot or pakpak ito. Yun ang mga kasabihan ng mga matatanda. Mahangin siya pero hindi naman na mapaminsala, pero walang klase dito mga kaparmers.